Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. Sumulat po ako para magbahagi ng aking istorya na matagal ko nang gustong i-share sa inyo. Siya nga pala, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Pao. Mag 31 this coming December 22, 2023. Nagwo-work ako bilang casino dealer sa Okada, Manila at usually panggabi ang shift ko. Kaya nagkakaroon ako ng pagkakataon na makinig ng inyong programa sa tanghalian. Ngayon pa lang, aaminin ko sa inyo na isa akong fuckboy. Sa madaling sabi, isa akong lalaking active sa sex o sa pakikipagtalik. Ewan ko ba, pero hilig talaga yon ng katawang ko. Katunayan, Papa Dudut, ay 4 to 5 times a week ako kung makipagtalik. At hindi na mabilang ang mga babae at lalaking nadala ko at nakasama sa kama. Basta matipuhan ko ang isang tao, mapababae man yan o lalaki, ay gumagawa talaga ako ng paraan para pumayag siyang maikama ko at walang humihindi sa akin. Siguro'y dahil na rin sa good looks ko at charming personality. Pero Papa Dudut, hanggang sex lang ang gusto ko. Never akong nag-commit sa isang relationship. Ako kasi ang tipo ng tao na pagkatapos naming mag-sex ay wala na. Tapos na ang papel niya sa buhay ko. Well, masaya naman ako sa aking buhay. Only sex that brings happiness. Yon ang akala ko. Isang araw, habang kakatapos ko lang magbanat ng muscles at abs sa gym, ay napukaw ang aking atensyon sa isang babaeng alam kong bagong salta lang. Maganda siya. Chinita, petit pero sexy. Hindi ko siya magawang lapitan. Dahil may kasama siyang isang lalaking matangkad. Malaki ang katawan at ang itsura niya ay parang mambubugbog anumang oras. Kaya hanggang pasulyap-sulyap lamang ako sa babae. Pero narinig ko ang kanyang pangalan sa lalaking kasama niya. Jade. Tinandaan ko yon, Papa Dudut. At nang makapag-shower na ako at makalis ng gym, ay agad kong hinanap sa search box ng Facebook ang Jade. Sa kasamaang palad ay hindi ko nahanap ang babae sa social network na yon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa noon dahil alam ko na magkakaroon din ako ng pagkakataon na makilala ang babaeng iyon sa mga susunod na araw. Yun nga lang, kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay hindi ko na nakita pa ang babaeng iyon. Nakaramdam ako ng lungkot pero nagpasya na rin ako mag-move on. Inisip ko na lamang na sa 114 million na populasyon ng Pilipinas ay marami pa akong mahanap na iba. Hanggang sa isang araw, habang nababagot ako, ay sumali ako sa isang group sa Facebook na naghahanap ng kaibigan, boyfriend o girlfriend at pati na rin ng mga fubo o pakbodes. At habang nagbabrowse ako ng mga post ay laking gulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha sa isang selfie, si Jade. Marami ang nag-comment sa post na siya mismo ang may gawa. Siguro ay dahil sa napakaganda talaga si Jade at sexy. Besides, isa lang yatang hindi naka-filter ang selfie. Kaya litaw na litaw talaga ang kanyang ganda, Papa Dudut. Wala akong inaksayang panahon noon at dali-dali kong inad ang kanyang Facebook profile. Once na makonfirm kong siya na nga yun, siguro'y naghintay lamang ako ng ilang oras.
at inaccept niya ang aking friend request. Dali-dali akong nag-message sa kanya sa Messenger at nagpakilala sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko na siya isang beses sa gym na pinapasukan ko. After an hour, nag-reply siya sa akin at natatandaan daw niya ako. Katunayan, inamin sa akin ni Jade na napukaw din daw ang kanyang atensyon. Dahil ang hot ko raw, natuwa naman ako sa aking nabasa at parang gusto kong tumambling na noon sa sobrang pagkatuwa ko. Pagkatapos noon ay nagkakilala na kami. Doon ko nalaman na taga Makati siya. That time, she was 24 years old at 5 taon ang tanda ko sa kanya at nagwo-work siya sa isang TV station located sa Reliance, Mandaluyong. Tinanong ko rin sa kanya kung sino yung lalaking kasama niya noong pumunta siya sa gym na pinapasukan ko. Nahagip ko ang pag-aalinlangan sa kanya. Pero sinagot din niya ang aking tanong. Ayon kay Jade, ang lalaking kasama niya noon sa gym ay isa raw sa mga boyfriend niya. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi at pinakumpirma ko sa kanya ang aking narinig. And yes, isang playgirl si Jade. Katunayan, noong time na yon ay inamin niya sa akin na 3 ang kanyang boyfriends. Dapat red flag na yon sa akin. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako naging affected. At sa halip ay lalo akong na-excite sa kanya. Wala akong pakialam kahit pa maging pang-4 pa ako. After all, I'm not into commitment. Ang gusto ko lamang ay ang tawag ng laman, papadudot. Naging magkaibigan muna kami ni Jade. Inalam ko lahat ng interest niya. Kinuha ko talaga ang loob niya. Buti na lamang at madaling mahulog si Jade. At nang mapansin kong nakukuha ko na ang tiwala niya, ay sinubukan ko na siyang ligawan. Sorry Pao, pero hindi ako committed sa relationship other than sex. Pag-amin ni Jade sa akin noong gabing binasted niya ako sa pamamagitan ng video call. Napatango naman ako. Don't worry, I'm not into commitment either. Sagot ko naman sa kanya. Di ayos, nasasabik na sabi niya sa akin. Nagalangan naman ako. Ibig sabihin ba nito ay payag kang maging fubu ko? Gusto ko ng clarification. Kaya yon ang diretso kong tanong sa kanya. Samantala, nasasabik namang sumagot si Jade sa aming video call. Sure tol, pak babe naman ako. Nag-isip ako noon sa term na binanggit niya. Pak babe? Usisa ko sa kanya. Kung may pakboy, may pak babe. Natatawa pa niyang sabi. Kasi parehong sex lang ang gusto natin. Dagdag pa niya. Pero nga pala Pao, bigla niyang wika. Nag-alanga naman ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Patingin nga nung sayo, pilyang sabi ni Jade sa akin. Agad ko naman yung hinubad. At dahan-dahan kong ipinakita sa kanya ang aking malambot na kargada. Patigasin mo, request pa niya sa akin. Sinunod ko naman ang gusto ni Jade at hinawakan ko si Junjun at ginising. Kitang-kita naman sa mata ng ka-video call ko ang labis na excitement at satisfaction. Now it's your turn Jade, pakita mo rin yung sayo. Ako naman ang nag-request sa kanya. Mabilis namang sumunod ang ka-video call ko at ipinakita niya sa akin kung ano ang meron sa kanya. Natuwa at nasabik din ako sa aking nasaksihan. Kaya hindi ko na napigilang i-explore ang kaligayahan. Sinabayan din ako ni Jade at ang sumunod na mga minuto ay umalingaw-ngaw ang aking ungol ng kaligayahan sa buong kwarto. Pagkatapos makaraos kaming pareho ay inaya ko siyang magkita ulit kami. Agad namang pumayag si Jade sa aking sinabi. Sige, pero wag dito.
Malapit lang tayo. Baka may makakilala sa atin. Alam mo naman, 3 ang fubo ko. Natatawa pa niyang sabi sa akin. Naintindihan ko naman yon. At pumayag na sa malayong lugar kami magkita. Sige, check-in lang tayo doon sa The Fort. Suhay ko kay Jade. Go! Payag ako. Pero kain muna tayo. Tapos libre mo ako. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero dahil sa sobrang excitement ay mabilis akong pumayag sa gusto niya. Okay lang kung ako na ang sumagot ng pagkain at hotel namin. Ang importante lang naman sa akin ay ang matikman siya. At yun nga, Papa Dudut, noong araw na yon ay nagpasya kaming magkita sa isang fast food sa Buendia. Siyempre kumain muna kami, tapos naglakad-lakad siya muna bago namin maisipang mag-check-in sa hotel. Pagpasok pa lamang sa aming kwarto ay agad akong hinalikan ni Jade, sabay hawak sa aking maselang bahagi. Nang sa ganoon ay maon ang kanyang gigil at hinawan niya ang 2 kong mga hita. Napaungol si Jade at doon ay tinulak na niya ako sa kama. At nagsimula na kaming magubad ng damit. Pero bigla kong may naalala. Wala pala akong baon na kondom. Agad kong sinabi yon kay Jade. And to my surprise, ay meron na pala siyang baon. Girl Scout ako, Pao. Lagi akong handa. Biro pa niya sa akin. At siya na mismo ang nagsuot ng kondom sa aking buhay na pagkalalaki. Napakagatlabi ako habang pinipigilan pansamantala ang aking pagkailibs. Alam mo, gusto kita, biglang sabi ni Jade sa akin pagkasuot niya ng kapote sa aking junjun. Malinis ka at mabango, dagdag pa niya. Bakit? Yung mga fubo mo, mga dugyot, panunubo ko sa kanya. Tumawa lamang ng malakas si Jade. Maya-maya, naging cowgirl na siya, Papa Dudut. Sobra talaga akong nasorpresa dahil siya pala ang tipo ng babae na dominant pagdating sa pakikipagromansa. Gusto niya na siya ang nasusunod. Okay lang yun sa akin. At naging submissive ako sa kanya. Samantala, pagkatapos maging cowgirl, ay sinabunutan niya ang buhok ko. At inilapit niya ang aking mukha sa pagitan ng kanyang malalaking dibdib. Do your socket, wika niya sa akin sa Ingles. Since pareho naman kaming ex-call center agents before, kaya may pagkakataon talaga na nag-uusap kaming 2 sa wikang Banyaga. At yun na nga, nilakbay ng aking kabalyero ang 2 bundok ng kaligayahan. Agad na umalingaw-ngaw ang ungol ng diyosa ng 2 bundok. Sa likod ba naman ng aking kabalyero ay kahit sinong diyosa ay mapapapikit ang mga mata. Maya-maya, muli niyang hinawakan ang aking ulo at dahan-dahan niyang ibinaba sa pagitan ng kanyang mga hita. Alam ko na ang ibig sabihin noon, kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Binaybay ng malikot na kabalyero ang kuweba na siyang ikinatuwa ng mahal na diyosa. Nagpatuloy yon hanggang sa pareho kaming makaraos at masatisfy. Pagkatapos noon ay ipinagtapat niya sa akin na magaling daw talaga ako pagdating sa pakikipag-romansahan at sobra daw siyang nasatisfy. Ulitin natin to, Pao. Suhay ng diyosang si Jade. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Talagang mauulit pa ito. Sobra mo akong pinaligaya, Jade, sabi ko naman sa kanya. At yun nga, Papa Dudut, pagkatapos noon ay naulit pa yon ng maraming beses. Ginawa namin yon kahit saan, sa motel man o sa public place.
Minsan ay na-try pa nga namin sa isang fitting room sa mall. Risky pero enjoyable. Nag-experiment din kami. Gumamit kami ng adult toys. Nag-RP roleplay. Sinubukan ng BDSM. At kung ano-ano pa. Sobra talaga kaming naligayahan ni Jade. At inamin niya sa akin na sa lahat ng lalaking nakasex niya, sa akin daw siya. Sobrang naligayahan. Pero ang buong akala ko noon ay sa sex lang iikot ang lahat. Hanggang isang araw ay para akong nawala ng gana. At gusto ko kasing i-level up ang aming relasyon na walang label. Oo, fubu kami. Pero bigla na lang akong nagnais ng mas malalim pa sana sa relationship na meron kami. At yun nga, I just realized na nafo-fall na ako kay Jade. Kaya isang araw ay nagpa siya akong ipagtapat sa kanya ang aking nararamdaman. I admit, Jade, na meron akong nararamdamang espesyal para sa iyo. Pag-amin ko noon sa kanya. I think I'm in love with you, ang sabi ko pa noon. Nanatili lamang nakatingin sa akin noon si Jade. Walang imik. At para bang nagulat siya sa aking ipinagtapat sa kanya. Wala ka bang balak na i-level up ang relationship natin? Curious na tanong ko kay Jade. What relationship? Tila confused niyang sagot sa akin. You know, from FUBU to real lovers. Nahihiya kong sabi sa kanya. Samantala ay nakita kong nagbuntong hininga si Jade. Pagkatapos ay nagsalita ito. I'm sorry, Pao, pero I'm not into this kind of relationship. Pagtatapat niya sa akin. I have no special feelings for you. Maliban sa pagiging fubu. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nakaimik noon. Pero aaminin kong sobra akong nasaktan sa aking narinig. Mabait ka, gentleman ka rin. And I feel you care for me. Pero hindi kasi ako ang marrying type of person. All I want is sex. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi. Huwag mong sabihin yan. Baka in love ka pa rin. I know, Pao. Unfortunately, hindi ikaw ang lalaking yon. Diretsang pag-amin niya sa akin. At that point, Papa Dudut, ay parang gusto ko nang umiyak sa harapan niya. Pero pinigilan ko. Nagpaalam na ako sa kanya pagkatapos. Pero habang nasa biyahe pa uwi, ay hindi ko na napigilang umiyak. From there, I realized na kahit ang fuckboy na tulad ko ay matututo ring magmahal. Unfortunately, ay na-in love ako sa isang fuckbabe na tulad ni Jade, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay bigla na lamang naputol ang communication namin ni Jade. Hindi na siya nagparamdam sa akin. Kahit sa Facebook ay nawala na ako ng contact sa kanya dahil binablock na niya ako. Ang huli ko na lang na naging balita sa kanya ay marami pa pala siyang lalaking fubu bukod sa akin. Siguro yung mga 6 pa. Nag-launch na rin siya noon ng sarili niyang alter account at nag-post ng mga X-rated videos and photos sa Twitter. Napanood ko na iba't ibang lalaki ang nakakatalik niya. At isa na roon, yung lalaking dati kong nakita na kasama ni Jade sa gym. It turns out na isa pala yung adult content creator. At ito rin ang nagkumbinsi kay Jade na pasukin ang mundo ng pornography. Papa Dudut. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang buhay. Nirerespeto ko ang kanyang desisyon at wala na akong kahit na anong tampo kay Jade. Balik din ako sa aking dating gawi, ang pagiging fuckboy. Katunayan, nagbalak na rin akong pasukin ang pagiging adult content creator. Actually,
nagsimula na yon. Nakakover pa ang aking muka ng bonnet. At ngayong taon na to ay nagpasa na rin akong ilantad ang aking mukha at gumawa ako ng sarili kong adult content creator account, si The Real Surge. Although wala pa akong balak na magkaroon ng sariling OnlyFans o alter account, but I'm going there. Tinitimbang ko lang muna kung ano ang magiging epekto nito sa aking pagkatao, sa aking trabaho at sa relasyon ko, sa aking pamilya. Kaya sa ngayon ay pinagtutuunan ko muna ng pansin ang aking trabaho bilang casino dealer sa Okada, Manila, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin at sana'y mabasa nyo ito at mapili sana na basahin sa inyong channel. God bless at more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Pao.